Hello, magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao, saan mang sulok ng mundo. Kung kayo po ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-like, share at saka subscribe. And don't forget to click the notification bell para lalo kayong updated pag mag-livestream tayo at the same time mag-upload ng mga video. So pag-usapan natin mga kamunting tinig ang pagkabalisa ng mga Duterte supporters, lalong-lalo na yung mga nagpapakalat na Duterte country na daw itong ating bansa, no? At saka lahat na lang ng lugar sa buong Pilipinas kiniklaim na maka-Duterte, panulay. O sige nga, o sige, maka-Duterte. But you cannot deny the fact that you are already anxious of what will happen to Sara Duterte once ang impeachment trial ay magpo-proceed. Kay na anuman, tapos na ang eleksyon. You can claim anything that this country is under Duterte's influence. But you cannot deny the fact that the impeachment trial is approaching. Ito po ang isa sa pinakamahirap na battle ni Sara Duterte dahil overwhelming po ang mga ebidensya at lumalabas po na talagang mahihirapan sila mag-counter-attack nitong mga ebidensya na ipipresenta ng prosecutor. Yung nakikita pa lang natin yan based sa mga interview at sa mga speculation. Pero ito, mga kamunting tinig, once na marinig ng mga supporter ni Sara Duterte ang impeachment, di nila alam kung sino yung kakalabanin nila. Yung gobyerno ni PBBM, ngayon, yung kalaban naman nila, si Leila de Lima, si Sel Jokno. So lahat na lang, hindi na alam nila kung saan po sila po-focus ng kanilang mga armas. Pero po ito ang malinaw because this is what we call a democratic country. An impeachment is part of democracy. So malalaman natin yan kung what will be the basis of the senator judge. By the way, no, na lumabas na yung damit nila sa social media, kung ano po yung itsura ng robe na susuotin po ng mga Senate judges po natin. They will be, what we call this, ako'y naniniwala na they will be making their decisions based on the evidence presented or that will be presented by the prosecution panel. Mapag-alaman natin na dumagdag po itong si Leila de Lima at saka yung isa sa akbayan na party list first nominee na si Jokno. Ngayon, bakbakan ito, tagisan ito ng talino ng mga abogado, ng mga legal expert. Abangan natin kung paano po i-counter-attack ng defense ni Sara Duterte. Kaya dapat ibuhos ng mga Duterte, lalong-lalo na yung mga abogado ni Sara, at lalong na mismo si Sara Duterte, ibuhos na yung kanyang energy, kung paano niya to maiwasan ang possible conviction kasi overwhelming po yung mga naipresenta sa media ng mga ebidensya. At how much more pa kaya yung mga hindi pa na-present? Kasi habang nagre-recess, habang kasagsagan ng eleksyon, nagpe-prepare po ang prosecution panel nung hinati-hati nila kasi 7 article of impeachment yon. So each article of impeachment may nag-handle po dyan na team. So tiwala naman ang mga prosecution panel na makukonvict nila si Sara Duterte. So abangan po natin yan. Kaya kayo na mga Duterte Dihad supporters, tigilan na ninyo. Tapos na ang eleksyon. Lalong-lalo na, no? Tigilan na ninyo yan kasi hayaan nyo na lang sa mga abogado ni Sara Duterte kung paano nila madepensa, paano nila labanan yung mga nag-expose ng mga katiwalian ni Sara Duterte gamit ang confidential funds, yung mga malversation of funds. Hayaan nyo na lang po ang mga abogado ni Sara. Kasi kayo nga mismo, wala nga kayong alam-alam kung paano, bakit nyo pinagtatanggol si Sara Duterte, di ba? Napahiya na nga kayo sa sarili nyo dahil binoto nyo na lang dahil po sa mga Duterte, hindi kayo bumoto para sa taong bayan na hindi naman mailigtas ng mga Duterte ang bayan natin. Bagkus nga, ipagkanganulo pa nga ng mga ilan sa mga supporters ng mga Duterte ang ating bansa. Di nga kaya nilang ipaglaban sa China. So kung ay ganito ang mangyayari sa inyo, talagang matatalo kayo sa argument, mga Duterte supporter, dahil ang inyo lang ay malakas sa mga Duterte, malakas si Inday Sara, malakas si tatay nyo Digong. So hindi ganun ang usapin kung sino yung magiging malakas. Ang usapin dito ay tagisan ng talino pagdating po sa impeachment. Impeachment is circumstances
happened to the life of Sara Duterte as a public officials, impeachable public officials, that he herself knows that she cannot avoid such kind of circumstances. Kaya naghahanap si Sara Duterte ng mga panel, ng mga eksperto, ng mga abogado para labanan nila. Kasi katulad niyan, habang tayo nakaupo dito, habang tayo ay nagmamanman, may mga ginagawa ang mga prosecution panel para po pagtibayin ang kanilang kaso laban kay Sara Duterte. Siyempre, si Sara Duterte naman, gagawa ng paraan yan. Gagawa ng mga alibay, gagawa ng mga counter affidavit, pasinungalingan, ang mga ebidensya, at saka pag-usapan ng kanilang mga team yan. So excited tayo, ako really excited, kasi ito lang naman ang hinihintay ng sambayang Pilipino na kailangan may managot, no? Kailangan may masampulan, kailangan hindi pwedeng i-tolerate kapag sala po sa batas, lalong-lalo na ikaw impeachable official ka, pagkatapos you commit impeachable offense. So, Filipino people or the public, of course, worthy to what they call this, observe this such kind of trial. Ito yung malalaman natin kung gaano kagaling ang mga expert na kukunin ni Sara Duterte, ipagtanggol ang kanyang sarili at ipaglaban na siya po ay walang nagawang kasalanan. Yun na lang naman kasi ang paulit-ulit na sinasabi, no, ng kampo ng mga Duterte, lalong-lalo ng kampo ni Sara, na wala pong ginawang mali. So, ang mga tao maniwala kapag sila lang po napapakinggan. Kapag may dissenting opinion with regards to that such kind of defense ni Sara Duterte, malalaman ng taong bayan yan kung paano po nila i-present yan during the impeachment trial. Ito lang yung sigurado na napaka-exciting, kasi they claim that Sara Duterte will not be convicted. Abangan natin. Mayroon pong naniniwala talaga ako na makonvict. Pero kung halimbawa, hindi si Sara Duterte makonvict, so hindi dahil sa siya po ay malakas, kundi siguro mahina yung ebidensya. Pero sa punto na ito, ang dami pong mga ebidensya. Bubula ang mga Pilipino na magsasabi na walang ebidensya laban kay Sara Duterte. Again, uulitin ko, bobo lang at tanga ang maniniwala na walang nagawang kasalanan si Sara Duterte. Okay? This is not an issue of si Sara Duterte ba popular or hindi. Ang issue po dito, ano ang impeachable offense na nagawa niya na kailangan panagutan niya sa batas. Kasi kung hindi niya ginampanan ang trabaho niya, niloko niya yung taong bayan, public betrayal of public trust, talagang paparusahan siya. At malamang sa malamang, pag makonvict si Sara Duterte, kahit bipat, hindi na siya makahawak ng posisyon, because perpetual disqualification to hold a public office, yan ang pinakamabigat. No? At saka aside from removal from office, when an impeachable official be impeached, of course, he or she will be disqualified to hold public office perpetually. Kaya nga, perpetual disqualification to hold public office. So, ang pinakamatindi ngayon na kalaban ng defense ni Sara Duterte ay itong dekalibreng lawyer na walang iba kundi si Laila De Lima at saka si Chel Jokno. Both human rights at saka expert sa kanilang larangan. Kaya lang, nakapagtataka, no, dahil ang mga Duterte supporter hindi pa rin tumitigil, narratives pa rin ng narrative sa social media, tapos nangungutya, hindi nila alam na aligaga na ang kampo ni Sara Duterte kung paano po i-counter yung mga ebidensya na nakalap ng Blue Ribbon Committee. Na kung saan, ang chairman ng Blue Ribbon Committee ay si Joel Chua. At ito pa, lalong nanggagalaiti itong kampo ng mga Duterte sapagkat narinig nila, nalaman nila na kinausap na po ni Speaker Martin Romualdez si Jokno at saka si De Lima para maging member ng prosecution panel. At ang kanila namang narratives ay kagagawan daw po ng palasyo na ma-impeach si Sara Duterte. Alam niyo mga Duterte Dehad supporters, wala pong pakialam ang presidente dyan. Kung ano man ang aksyon ng ating mga mambabatas
ay hindi po pwedeng saklawan po ng presidente kahit kaalyado niya pa ang speaker. Decision po yun ng House of Representative. Okay? Representative of the people. Ngayon, wala na po sa kamay ng Kongreso, kundi nasa kamay na po ng Senado ang kapalaran ni Sara Duterte at paano nila timbangin ang mga ebidensya na iihain ng prosecution panel mula po sa House of Representatives. So, abangan natin kung ano yung magiging conviction, kung ano magiging hatol ng 24 na senador. Yan yung kaabang-abang. They will be judged according to the conscience or according to the sympathy or according to the merit of the case. Napakahalaga po yan. Merito po ng kaso ang kailangan kapag ikaw po ay mag-acquit or mag-convict. Hindi po pwedeng magiging alinganga ka lang dyan sa harapan ng publiko because you will be what we call this, interpolating both the defense panel and the prosecution panel. Kaya nga dapat ang mga judge ng mga senador ay hindi po bias. Dapat si Marcoleta mag-inhibit yun. Why? Because he presented himself to become a lawyer of Sara Duterte's impeachment case before. Dapat kung may delikadesa itong matanda na ito, dapat mag-inhibit siya. O, paano mag-inhibit? Atat na nga ang mama na mag-upo. Nagdidemand na nga sa COMELEC na kailangan daw i-proclaim. Di pa natapos ang ilang percent na threshold para makapag-proclaim ang COMELEC sa after ng kanilang canvassing. Di nagdidemand na si Marcoleta na maupo. So yan yung mga senaryo ngayon sa ating bayan, mga kamunting tinig. Nagtataka ako kasi pag once na makabasa, makarinig, makabalita ang kampo ng mga Duterte, lalong-lalo na ito mga alinganga mga DDS, anti-government, anti-Marcos, nang gagalaiti sila, nang aaway sila. Tapos gin-quote na naman nila yung sinabi ni PBBM na ayaw niya po ng impeachment ni Sara, wag makialam ang mga gabinete. Tama naman kasi alam mo kung bakit. Trabaho naman po ng mga mababatas yan. So nasa kamay po, as a matter of fact, hindi po gobyerno ang nag-file ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Kung ang verified complaint, hindi po nanggaling sa Office of the President. Nanggaling po sa representative of the Filipino people. Kaya nga tinatawag na verified impeachment complaint. Binifirika po yon, tinitingnan po yung substance. Naintindihan po ninyo? Substance po ng complaint ang tiningnan. Hindi naman yan matatransmit sa Senado kung hindi po binusisi at pinag-aaralan ng committee na nag-handle dyan. At saka, hindi ka basta-basta lang na mag-file ng impeachment complaint if that is not really substantial. Substantiated by the evidence. Hindi katulad ng impeachment complaint naging file kay PBBM ng isa sa mga opisyal dati ng Duterte Youth Party List na parang alinganga. Nabulag sa katangahan at sa kabubuhan. Di pag-file kayo sa sunod kung gusto ninyo. Yun lang naman yan kasi hindi kayo nakahabol. Ay, nako, maan sa inyo mga Duterte supporter. Tapos na yung eleksyon, pero ang dagok sa political career ni Sara Duterte, abangan pag magsimula na ang impeachment trial. Mantakin mo, pinalabas lang yung robe, grabe, ang pulang-pulang-pula, hindi ko maintindihan kung ano ba yung kulay. Magenta ba yun? Maroon ba yun? Royal red ba yun? Hindi ko maintindihan kung ano yung kulay. Basta, bumubusi-busilak. Kaya nga sinabihan nila si Chis Escudero excited kaya pinalabas talaga yung damit. So lalo namang nanggagalaiti ang mga Duterte, si PBBM naman ang inaway ng mga Duterte supporters. Hoy, mahiya kayo mga DDS, aside sa pagiging alingangan nyo, dapat lawakan nyo naman kung ano yung pangunawa nyo. Kung mayroon pang natirang pangunawa at may natira pang common sense at may natira pang kaalaman sa utak nyo, wag basta-basta magkomento sa social media. Kayo, defend kayo, pareho lang man tayo, hindi natin alam kung anong mangyayari. Pero sa punto na ito, we are so very much happy because ito po mga nangyayari, hindi po mapipigilan. Magsisimula pa lang ang impeachment trial. Itatry po si Sara Duterte and that is what we call televised. Malalaman po ng taong bayan
kung gaano kagaling ang mga prosecution panel at saka ang defense panel. At alabangan natin kung si Sara Duterte ay ipapatawag sa impeachment court. Yan ang aabangan natin, ha? So mga Duterte Diehard supporters, abangan ninyo, may impeachment trial na mangyayari. Whether you like it or whether you like it very much, tuloy-tuloy na po yun, wala na pong haharang nun. Tapos na yung eleksyon, mayroon na kayong kaalyado, pero titingnan natin kung kaya ng kaalyado nyo mapaya ang sarili na kahit na maraming ebidensya, i-deny po niya. Taong bayan is bound to observe. Naintindihan po ninyo? Allergy ang mga Duterte supporters sa impeachment term. Yan lamang ha. Maraming salamat. Again, kung kayo pa bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, huwag kalimutan mag-share and subscribe. Don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated. Bawat live po natin na upload ng ating mga videos. And don't forget also, if you want to join, click join, and of course, mamili kayo kung ano yung gusto ninyo. And please don't forget also to watch advertisement. So maraming salamat po sa inyong lahat, and congratulations sa gobyerno. Patuloy na umaarangkada ang 20 pesos na bigas sa iba't ibang bahagi po ng Luzon. Anyan po sa ilalim ng Kadiwa ng Pangulo program. And syempre sa pakikipagtulungan din ng Department of Agriculture at ng mga iba pang mga lokal na opisyal sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, ang munting tinig na nagsasabing, tayo po ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Bye-bye.